Nasa Paris, France si Zaldico. Ayon po yan sa isang highly regarded diplomatic source ng Foreign Affairs Department. Umabot na rin sa Philippine Embassy roon ang mga balitang may mga ari-arian siya sa French capital. Pero hindi yan basta-basta may imbestigahan ng mga opisyal ng Pilipinas. Kung bakit? Sa pagtutok ni JP Soriano. Wala pang official sighting kay Zaldico pero tiyak nang nasa Paris, France ito ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. The information that he's in Paris came from a highly regarded diplomatic source, which I cannot reveal because that is said to us in confidence. However, now the embassy now is really looking intently on that. Wala ring impormasyon kung saan tumutuloy si Ko, pero nakarating na sa Philippine Embassy sa Paris ang balitang may mga ari-arian umano si Ko sa French capital. We have strong reason to believe he's here. Of course, there are ideas as to his property here, but he's not been sighted there either. Ang mga hinihinalang pag-aari ni Ko, hindi rin anya basta mapupuntahan o may imbestigahan ng Philippine officials dahil labag ito sa batas doon. That would be breaking the rules, or better put, we would be infringing on the sovereignty of France. Kasi ang investigations, mga police detective work, dapat sila. At kahit pamamataan si Ko, limitado ang mga kayang gawin ng Philippine officials doon. Pang-Pilipinas lang ang kanyang arrest warrant. Wala kami ditong kapangyarihan, whether the Filipino community or the embassy, to arrest him. It has to be done through the host government, maybe through Interpol. Bago nito ay sinabi na rin ng palasyo na nasa Paris si Ko at nag-a-apply ng asylum. Ang asylum ay pahintulot na maglagi sa isang bansa na ibinibigay sa mga taong ginigipit sa kanilang bansa. Di pa tiyak kung pagbibigyan si Ko, pero kung oo, mabibigyan din siya ng international protection. Ayon sa Philippine Embassy, alam na ng France na gusto ng Pilipinas na mapauwi si Ko at hindi siya ginigipit dahil sa politika. He's a fugitive from justice. He's not being politically persecuted. He should come home or be brought home to face justice. Alam na mga Frances yun. Asylum seekers, asylum issues is just a very sensitive matter for Europe because it is EU regulations and they're this is their regulation. So, but rest assured that we are doing everything within the confines of the law on how to go about in. Palaisipan pa rin kung anong passport ang ginagamit ni Ko. Ayon kay Lazaro, wala namang makapagkumpirma kung meron ngang Portuguese passport si Ko, gaya ng pinalutang noon ni Interior Secretary John Vic Remulla. Imposible rin anyang may French passport si Ko, kaya nga siya humihingi ng asylum. He's an asylum seeker, he's not a French national. December 2025 ba kanselado ang diplomatic passport ni Ko? 2022 naman nag-expire ang kanyang regular passport na sinasabing dala niya sa German border, kaya nga siya hinarang at pinabalik sa Czech Republic. How can you cancel it and expired pa? It's already cancelled, it's not usable. But that is what he had. That is what was caught in him. Wala namang impormasyon ang abogado ni Ko tungkol sa sinabi ni Lazaro na nasa Paris, France ang dating kongresista. Hindi niya alam ng abogado kung nasaan ang kanyang kliyenteng si Ko. JP Soriano, nakatutok 24 oras.